So, tayo po ay tumayo at buksan natin sa Galatians 5:22. Okay? Sana ma-memorize natin ito. Kasi ito parati natin binabasa. No? Galatians 5:22. Medyo tinuloy-tuloy ko na kasi anyway, nasa May tayo. Ang May ay fruit of the Spirit. So, tapos na tayo sa love, joy, peace. Ngayon naman ay long-suffering or patience. So, pagtitiis. Yan ang ating pag-aaralan, pagtitiis. Okay? So, tingnan natin, Galatians 5:22, the Bible says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law." Okay? Pag-aralan natin itong ika-apat, long-suffering. Tayo po'y sandaling tumangot, pumikit, at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng mga katangian na ito sa magitan po ng kaligtasan na aming tinatanggap buhat kay Kristo na iyong anak. And so Lord, without our salvation, we cannot learn to love and to be joyful and to be patient and all of the above. Kaya salamat Panginoon sapagkat ang iyong lakas na binibigay sa amin ang dahilan na kami po'y nakapagtatagumpay sa buhay na ito. And I pray, Lord, that you will help us to be patient, which is our topic. Kagaya po ng pag-aaral, kailangan ng pagtsatsaga upang makatapos. Kaya salamat po sa mga graduates namin. I pray that you will guide them into their next step, anuman ang hakbang na susunod, ay pagpalay mo po ang mga ito. At pagpalay mo po ang aming pag-aaral on long suffering. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Napag-usapan natin ang ika-apat. By the way, it is one fruit. The Bible says, but the fruit of the Spirit, and He gives 9 characteristics. So ito ay hindi fruits. Ito ay fruit. At yung fruit ay may parabagang, kumbaga sa puno, hindi lang puno ng mangga. Ba yung mangga may kasamang chiko, atis, langka, parang gano'n. Parang it's one fruit altogether. Now, long suffering, in other words, we are talking about patience. Kasi long suffering, pagtitiis. Alam mo tayo, ayaw nating magtiis. Gusto natin mabilis. Kaya may mga fast food, di ba? Gusto natin mabilis. Mga drive-thru. Dati ng tao naglalakad, tapos sumakay sa kabayo, may kotse na, ngayon jet plane. Lahat ng technology na ito, tila tinuturuan tayong magmadali. Lahat tayo nagmamadali, kaya may AI, kaya may mga ChatGPT, at marami pang iba. Tayo ay, para ba tayong biktima ng ating panahon? And because of all this technology, ang resulta niyan, tayong lahat ay nagmamadali. Hindi na natin pinag-usapan yung salitang long suffering. Hindi natin narinig long suffering. Hindi, parang wala, hindi na pinag-uusapan. Para bang hindi na natin kailangan yung salita kasi lahat tayo ay nagmamadali. Pero sino nga ba naman gustong maghintay? Pag na-traffic at ikaw ay may pupuntahan, hindi naman nakakayamot. Di ba? Kahit sa Lucena, nagta-traffic na rin. Although binago yung traffic system, may traffic pa rin, kahit pa paano. Ayaw natin maghintay sa mahabang pila. Kaya sisingit na lang Naalala ko na college, haba ng pila. Pag nag-aaral sa college, pag mag-enroll, haba ng pila. Pero meron iba na gumawa ng paraan. Pero ayaw natin maghintay sa mahabang pila. O kaya bigay nag-exam, ang tagal dumating ng resulta. We become impatient. And at alam mo, isang dapat maghintay, matuto maghintay, sagot sa panalangin. Kasi ang panalangin, hindi nag-pray ka ngayon, bukas may sagot. Hindi ganon
ang buhay na ito, kailangan talaga matuto tayong maghintay. And you know, the phrase, how long? Lord, how long? Yan ay makikita sa Bible 65 times. 1/3 nasa Book of Psalm. Si David nagpe-pray, Lord, how long? Parang hindi natin maintay, no? But life is full of waiting. Ano mo pag nag-start ka ng business ngayon, hindi bukas, ang dami mo ng pera. Hindi, mag-ano ka muna. Magtitiis, magtsatsaga. Kasi ganun ang buhay. We need to be patient. And bakit nga ba ganun? Sabi ng Bible sa Romans 5:3. Sabi, and not only so, but we glory in tribulations, also knowing that tribulation worketh patience. Tribulation worketh patience. Bakit ang dami nating problema? Ano? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon maging patient. Kaya yung mga, buti sana kung tayo ay patient. Hindi nga tayo patient. And this is why may mga tribulation sa buhay because itong mga bagay na ito nagtuturo sa atin maging mapagtiis sa mga maraming bagay. Kaya itong mga obstacles sa buhay ay opportunities really for us to grow in patience. Kasi kailangan maging patient ka. Pag hindi ka naging patient, mahirap. Okay, so tatlong bagay pag-aaralan natin. Una, papaliwanag ko, ano ba itong patience? Patience described. And then we'll talk about how yung patience desired. Bakit kailangan ito? Magkaroon tayo. And then patience develop. Yan ang aking outline. So number one, ano ba itong patience? Ano ba itong patience? Itong long suffering ay galing sa dalawang Greek word, makros at thumos. Itong dalawang Greek word na to, yung makro, ibig sabihin ay slow. Thumos, ibig sabihin ay wrath. In other words, slow to wrath. Hindi ka kaagad nagagalit, sumasabog. Parang mayroong volcano, mamaya namamasyal ka, biglang sumabog na lang. In other words, ang long suffering, literally ibig sabihin, long temper. Yung temper mo mahaba. Para bang ikaw ay mapagtiis, taong mapagtiis. Yan ang ibig sabihin ng long suffering. Sa halip na ikaw ay kaya mo maghintay, hindi yun eh, kaya mong maghintay. Hindi pa yun eh. Ito ay higit pa doon sa ability to wait. Ibig sabihin, itong long suffering, it represents the inner strength to bear ongoing hardship. Meron kang inner strength sa iyong ongoing hardship na pinapasan. Hindi pa yung, okay, hintayin natin, sige maghintay tayo. Hindi, meron kang inner strength. Kaya mo maghintay. Kahit mahirap. Endure suffering without complaining. Yan ibig sabihin. Kaya mong, yung endure kasi ay patience eh. You can endure suffering, kahit nahirapan ka, hindi ka nireklamo. Tama yung mga OFW. Kasi siguro malaki naman kinikita nila, hindi nagko-complain. Na kaya nilang tiisin. Kasi alam nila, papadala sila sa Pilipinas, o kaya papag-aral ang mga anak, so okay lang yun. It shows restraint when provoked to anger. O yun, isa pang long suffering. Hindi ka na po-provoke sa galit kasi patient ka. You are showing restraint. Kaya mong, pag inaasar ka, kaya mong cool ka lang. Parang ganun long suffering. Long temper, slow to wrath. Now, ngayon, hindi lang ito yung basta, halimbawa, kaya mong tiisin yung sakit. Halimbawa, inoperahan ka, kaya mo, o kaya ikaw ay nabalian, kaya mong tiisin yung pain. Hindi lang yun, hindi lang patience. Ang patience ay nasa pangloob. Yung meron kang pagtitiis na
na panloob. So hindi lang kaya mong tiisin yung sakit, yung paghihirap, o kaya yung mga taong irritable, yung irritable people sa paligid. Hindi lang gano'n yan. Bigyan ko kayo ng definition from Vine's Bible Dictionary. Ito ang sabi, itatype siguro dyan. Long-suffering is that quality of self-restraint in the face of provocation. In other words, pag ikaw ay napoprovoke, meron kang self-restraint. Hindi ba yung mga, may napanood akong yung dyan sa may Batangas, o Chaong, nagbarilan, magtiyo, nakita niyo yun. Bible study ni Pastor Chody, magtiyo, nagbarilan, ayun. Patay na yung isa yung isa nasa ospital pa ata ngayon. Pero maiinit ang ulo. Konting bagay, barilan ka agad. Yung isa ay saf yung buhay pa ngayon ay saf. Ay marunong sigurong umano. Pero yung self-restraint in face of provocation, we does not hastily retaliate. Yung, bakit ganito to? Yung gaganti ka agad. Hindi, wag. Or promptly punish. It is the opposite of anger and it's associated with mercy. Okay? So yan ang sabi ni Vines. Kapag ikaw ay patient o long temper o long suffering, kaya mong tiisin kahit galit ka na, kaya mong hindi humagiganti o kaya na magpakita ng galit kasi ikaw ay patient. Yun ang patience. Kailangan nating maging patient. So, ang gagamitin ko patience, hindi long suffering kasi masyadong long. Okay? Patience, para madali. Yun din yun. Now, kapag hindi natin natutunan maging mapagtiis, ay walang mangyayari sa ating buhay. Kasi ang buhay, tamo pag-aaral. Bago ka magkaroon ng diploma, abay magpupuyat ka. Ay wala akong pasensya sa pagpupuyat. Di mo ka na mag-aral. Magtinda ka na lang ng balot o kung magtinda ka ng gulay o kung magtinda ka ng surplus. Ayaw ko. Kailangan kung mag-aaral ka, maging kang engineer, maging kang architect. Hindi man porke. Dapat mag-aaral ka ng math, engineer ka ngayon wala kang tiyaga, wala mangyayari. That is why, kapag hindi mo natutunan maging mapagtiis, walang mangyayari sa buhay mo. Alam mo, ahanga ako sa mga nag-abroad. Sana, alam niyo, sana walang OFW. Sana sa Pilipinas, ang daming trabaho. Alam niyo naman, pati sa Senado magbabarilan. Nakakalungkot, no? Pero, yung mga, hanga ako sa mga nag-abroad, talagang nung araw ang seaman, 2 taon, ngayon parang 3 months na lang. Tama, 3 months. Meron pa nga mas maiksi. Nung araw napakatagal. Buti nakakapagtiis ang ating mga kababayan. Wala naman sila magagawa. Pag hindi ka nagtiis, wala ka namang kakainin. Kaya nakakaawa. No? Sana meron tayong politicians na maayos. Yung matino ba? Parang wala. Pero we don't give up. God will provide. You know? Kailangan natin ng pagtsatsaga. Hindi ka maaaring mag-aral ng gusto mag-aral ng piano. Hindi ka matututo maging magaling mahusay. Hindi, magpa-practice. Ako sinubukan ko yan nung araw sa edad nyo. Kung ako ng teacher, nagpaturo ko ng piano, talaga naman, gaganon-ganon. Ayaw. Hindi ito para sa akin. Hindi. Tama, hindi ako natuto. Gusto ko ayaw sa akin. Gusto ko, ayaw naman sa akin. Hindi naman ayaw sa akin. Wala akong patience. Hindi ako natuto magpiano. Kaya yung mga kapatid ko marunong, sina Kuya Rick, marunong sila magpiano. Pero hindi ko natutunan. Ang ganda ko sa piano, you can sing to the Lord. Hindi nga, you need patience. Pag estudyante ka, kailangan may patience. Pag nagtatrabaho ka, kailangan ng patience. So without patience, we are a failure. Alam niyo kung bakit? You are never a failure until you quit. Hindi ka naman failure huwag ka lang titigil. Pag ayoko na, ay failure ka. So if you want to be a failure, then just quit. Ayoko na mag-aral. Ayoko na magtrabaho. Ayoko na magsikap. Wala mangyayari talaga sa buhay.
Kaya okay lang minsan nahihirapan tayo kasi yun ang paraan para tayo matuto magtiyaga, tiyaga. So kailangan natin ay patience. Yan ang patience. Pangalawa, ang patience dapat i-desire natin. Dapat pag-aralan, paano ba kailangan tayo maging patient? Here's why. Kasi kung walang patience, hindi tayo magiging mature Christians. Ang Kristiyano, maraming dapat tiisin. Kung ikaw magiging Kristiyano, hindi ang buhay ng Kristiyano parating masarap ang buhay. Masarap sapagkat sa panloob, wala na tayong problema. Pero, maraming utos ang Panginoon. Kailangan tiisin. Now, punta tayo sa James 1, verse 3 and 4. Tingnan po ito sinabi ni James. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yung trying, sinusubok kang, kapag daw sinubok ang iyong pananampalataya, magdadala ito ng pagtsatsaga, pagtitiis. Kasi meron kang sinusubok natututo kang magtiis at magtsaga. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ang sabi ni James, hayaan natin tayo maging patient sa mamagitan ng mga bagay na yan na sumusubok sa atin. Okay lang kasi tayo magiging patient. Now, yung perfect dyan, ibig sabihin ay mature. Ibig sabihin ay mature. Para tayo maging mature and entire, in other words, buo, in other words, kompleto, wanting nothing kasi matyaga ka. Okay? So let patience have her perfect work. Hayaan natin gumawa sa atin yung ating pagtitiis, nagiging tayong mature pag nagtitiis. That is why we need to desire to be patient. Pag hindi ka patient, walang maturity. Kasi nga, yan ang sabi dyan gusto ng Panginoon tayo maging mature. Alam mo, gusto ng Panginoon tayo para mga bata. Konting problema sa church, magbabarilan tayo para sila. Tayo mag-aaway. Ayun ang Diyos yung gano'n. Alam niyo po, sa church, talagang tiisan. Katulad ko, tinitiis ko kayong mga membro. Lahat ba ng membro, godly? Lahat ba ng membro nagsisimba? Lahat ba ng membro nagbibigay? Hindi. Ano gagawin ko? Ayaw na, resign ako. Wala na tinang pastor. Ganon din ang membro, tatiisin niyo ang pastor. Wala naman perfect na pastor. Lahat tayo nasa paglalakbay, naglalakbay patungo doon sa landas na gusto ng Diyos para sa ating lahat. Tama mag-asawa, pagtiisan kayo. Mga anak, minsan mga anak pasaway. Kaya nga, kailangan magkaroon tayo ng patience. Kasi pag wala tayong patience, ibig sabihin, hindi tayo mature. Pag parating, ayaw na. Okay, mga bata, ang lilikot nyo, lumayas na kayo. Hindi pwede. Kailangan tayo, para maging mature, ay kailangan tayo matuto maging patient. Ano yung mga testing of faith? The trying of faith, ano sinutukoy doon? Mga pagsubok, pangangailangang material, financial, minsan wala kang pera. Maraming pagsubok sa pananampalataya. Minsan kalusugan mo, parati kang may sakit. Parang ano ba itong buhay na ito? Yung ating faith ay sinusubok. Kasi, may sakit ka. Isipin mo, teka, mahal ba ako ng Diyos? Ba't ako parati may sakit? You see, therefore, ang nangyayari dyan ganito, may pagsubok na dadali ng Diyos. Pag binigyan ka ng pagsubok, dapat maging kang mapagtiis. Kasi pag natiis mo yan, guess what? Magiging kang, verse 4, mature. So ito niya, trials, patience, maturity. Kapag walang trials, wala kang titiisin. Pag wala kang tiniis, hindi ka magmamature. Therefore, ang trials ay kailangan for maturity. That is why ang problema ay hindi nawawala. Now, kasi kung hindi tayo mature, hindi tayo kagaya ng Panginoon. Gusto ng Panginoon tayo maging kagaya niya. Ano bang Panginoon? Mapagtiis. Imagine, tiniis niya ang buhay sa lupa ay siya ay Diyos. Tiniis niya ang Calvary para tayo hindi mapunta sa impyerno. Ang Diyos ay napakamapagtiis. Gusto ng Panginoon tayo maging kagaya niya. That is why may pagsubok. Iba-iba tayo ng pagsubok.
Alam ng Diyos kung anong pagsubok ang bagay sa iyo at sa akin. 1 Corinthians 10:13. Diba? Alam ng Panginoon kung anong bagay sa iyo eh. Alam mo, mahina ka sa financial. Eh, di ba kayo ng palating problema mo? Hanggang ikaw ay makagraduate. Pag ikaw ay immature sa area ng Christian life, mahirapan ka makagraduate. That is why, alam nyo, ang pagsubok dapat tiisin mo. Kasi pag hindi ka naging mature, babalik yung pagsubok. Bakit? Ay doon ka tinuturuan ng Diyos eh. Gets nyo? Alam mo, ang Bible napakadaming ituturo. Basta, di ba? Ito ang problema natin. Ito ang major problema. Ayaw natin ang problema. Yung problema ang magtuturo para maging mature. Problema, ayaw natin. Gusto natin buhay na walang problema. Walang ganon. Walang ganon. Kaya, ito yan. Listen. Kung nahihirapan tayo sa ating problema, meron namang verse 5 ang James 1. Tignan niyo verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Okay. Meron kang pagsubok, hindi mo alam ang gagawin. Anong gagawin mo? Ito, humingi ka ng wisdom. Lord, verse 5 yan, kapag hindi mo alam, ay may trial ka, verse 3. Dapat tiisin mo para maging mature, verse 4. Verse 5, ang sabi ni James, kapag hindi mo alam ang gagawin, hindi mo dapat, Panginoon, bakit ganito? Humingi ka ng wisdom. And so, pag meron tayong pagsubok, itong panalangin, hindi ang panalangin, Lord, take it away. Hindi yun ang prayer. Ang prayer, pag may pagsubok ka, Lord, give me wisdom. Kasi if God takes it away, hindi ka natuto maging patient, hindi ka magiging mature. And that is why, ang Diyos, hindi tamang panalangin. Panginoon, alisin mo si Paul. Di ba panalangin niya, Lord, alisin mo ang tinik sa laman. 3 beses nag-pray siya. Tinanggal ba ng Diyos? Hindi. Kasi kailangan ni Paul maging mapagtiis. Ikaw nga naman, ikulong 7 beses. Pag di ka natuto magtiis, bakit mamapagtiis si Paul? Pero sabihin ni Paul, teka, lawyer naman ako, maghahanap buhay na lang, napakahirap ng Christian life. Parati ka nakakulong, wala ka namang kasalanan. Ako'y mag-aabogasya na lang, kikita pa ako ng pera. Ba't hindi niya ginawa yun? Mapagtiis siya eh. Bakit siya mapagtiis? Ang daming pagsubok na dumating. And that is why I say, kapag hindi mo alam ang gagawin, huwag kang susuko. Mag-pray ka ng wisdom. Yun ang sabi yan sa verse 5. And so, huwag nating sayangin ang ating mga problema. Matuto tayo sa ating mga pagsubok. Kasi ayun, sabi, tayo kasi, ayoko ng pagsubok. Hindi, it is a necessity. Kaya pag meron kang pagsubok, ang tanong, ano kaya tinuturo sa akin ng Diyos? And let me tell you again, you better learn what God is teaching you or else it repeats. Di ba? Ganyan sa amin dito sa ating school, sa School of Tomorrow, yung PACES. Pag ang bata, ginawa yung 1001 at hindi nakapasa, uulitin niya yun. Kasi ang ating curriculum sa Christian School, mastery-based. Kailangan ma-master mo yung concept. Pag hindi mo master, uulitin mo yan. Ganon din ang Diyos. Pag hindi ka matuto maging, halimbawa, pagpapatawad. Hindi mo matutunan magpatawad. Ay nako, hindi ka gagraduate sa problema na yan. Yan ay patawarin mo na nga naman. At kasi parating, magiging problema mo yan. Ganon yun, mga kapatid. So, hayaan natin tulungan tayo ng Panginoon. Magtiis at maging mature para makapasa sa testing. Kasi pag ikaw ay nakapasa sa testing, hindi na yun ibibigay ng Diyos. Alam mo na eh. Alam mo, sa financial, hindi ako ng Panginoon masyadong binibigyan ng problema sa financial. Kasi napapagtagumpayan ko yung mga financial, mga financial things sa buhay ko. Wala akong problema. Magbigay, tumulong, wala eh. Bakit? Wala din man akong problema sa area na yan.
God provides to me. Hindi yung parang, saan kaya kukuha ng pambili ng, wala eh. Bakit ganon? Because siguro nakagraduate na ako dyan. Nung ako rin na-save pala ako, nagtatights na ako 1989. To the last centavo pa nga. Kasi I'm very proud, makapagbigay na ako sa wakas. Talaga. Alam mo, kung ano man ang iyong pagsubok, ipasa mo yan, maging patient ka at ikay papasa. Maging patient ka. At para ikay pumasa. So number 1. Number 2, bakit dapat i-desire mo ang patience? Hindi lang para maging mature. Pangalawa, para maging tagumpay. Hindi ka, look at James 1:12. Look at James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, or yung endureth ay patience, yung temptation ay trial. Mapalad ang tao na naging patient sa pagsubok. For when he is tried, he shall receive the crown of life. In other words, pag ikaw ay naging mapagtiis, meron kang reward. Okay? Gusto ng Panginoon tayo ay maging matatag. Otherwise, ang jablo, lalaruin ka ng jablo. Lalo, alam mo, listen, yung mga damdamin, nilalaro ng jablo. Minsan, galit ka, minsan, iyamot, minsan, kasi pwedeng laruin minsan, di ba? Pag hindi ka mature, pwede kang laruin ng jablo na hindi mo naiintindihan. Ba't ba itong asawa ko parating kami magkagalit? Kasi nga, gusto ng Panginoon maging strong. And so, again, pag dumating pagsubok at na-endure mo, ang ibig sabihin, ikaw ay magmamature. Pag ikaw ay mature, guess what? Walang magawa si Satan sa iyo. Kahit asarin ka ng jablo, di ka naasar. Kasi nagtatagumpay ka, victorious ka eh. Kaya pa ikaw ay patient. Kahit anong gawin ni Satan, hindi siya makaporma. Kasi mature ka eh. So pag mature ka, ano mangyari? Magtatagumpay ka. Yung, alam mo, tayo, minsan konting bagay lang, offended na tayo kaagad. Bakit ganon? Kaya ma-offend. Di ba? Lalo sa magulang mo, huwag kang ma-offend. Sa asawa mo. Minsan kasi, kulang tayo sa patience eh. Pag ikaw again, trial, magdadala sa ng patience. Pag ginamit mo yung patience, magiging mature. Pag ikaw ay mature, may kang victorious. Parang ganon. So kailangan maging patient ka. Sabi ko nga, pag hindi tayo naging patient, walang mangyayari sa buhay natin. Kasi ang buhay, puro pagtitiis, tamo pagtatrabaho. Pagtatrabaho ka lang magtiyaga, minsan mababa ang iyong starting pay, magtiyaga ka lang at mamaya ay kayo aangat, basta masipag ka. Magtiyaga kasi. Tayo walang katyaga-tyaga, walang mangyayari. Okay? Look at Proverbs 25, verse 28. Proverbs 25, verse 28. Tignan niyo sinabi dito. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Kapag hindi mo kayang kontrolin ng iyong sariling spirito, para kang bayan na sira ang mga dingding at pwedeng mapasok ng kaaway. Yan ang sinasabi sa talata. So therefore, ibig sabihin kapag hindi mo mapangunahan ng iyong sarili, wala kang patience. Para wala kang patience, para kang isang syudad na walang dingding at giba ang mga dingding. Diba? Pwede kang pasukin ng kaaway. So, in other words, kapag naman ang ating espiritu ang naghahari, kaya nating pagharian ng espiritu, di ibig sabihin parang, ibig sabihin ikaw ay naging mature. Naging mature at yung city, hindi broken ang mga walls. So in other words, magtiis tayo para tayo mag-mature. Magtiis para mag-mature. Hindi tayo mapasok na kaaway, sapagkat yung dingding nakatindig. Ganun, okay? So, kailangan ang Espiritu, kaya mong pangunahan ng Espiritu. Pangatlo, ang patience nagdadala ng prosperity o, tagumpay. Ulit. Punta tayo James 5:7. James 5:7 and 8.
Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman a farmer. The husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. In other words, yung farmer, hindi niya pwedeng pagmadaliin yung kanyang, alam mo, nagtanim siya ng palay. Hindi pwedeng, teka, bukas aanin na ako. Hindi niya kailangan maging patient siya. Kasi pag hindi siya patient, wala siyang aanihin. Kaya ang patience nagdadala ng prosperity. Ano ba tayo sa prosperity? Yung kasaganahan. Kasi nagtanim ka, nag-inintay mo at tumubo, hinarvest mo. Hindi ba ano ang law of the harvest? Aanihin mo kung ano ang itinanim mo. Aanihin mo higit sa iyong itinanim. At aanihin mo later pagkatapos mo magtanim. Yun doon tayo sa dulo. Aani ka later than you sow. Hindi nagtanim ka ngayon, bukas, nasa na yung mga palay. Di ba? Hindi ganun eh. So, kailangan maghintay ang farmer. Bigyan ko ng konting talata. Psalm 27:14. Tayo pakinggan nyo ito. Psalm 27:14. Ay, teka. 14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So, wait on the Lord. Tapos Isaiah 30, verse 18. Isaiah 30, verse 18. And therefore will the Lord wait, that He may be gracious unto you. Alam mo kung ba't ang Panginoon naghihintay at hindi pag nangyayari? Para siya kanyang pagpalain. Meron kasi timing ang blessing ng Diyos. Hindi lahat ng panahon pagpapala. Pero may timing. So ang Panginoon iniintay yung panahon na tama para ibigay sa atin yung ating pagpapala na inihintay. Tandaan natin, ang delay hindi denial. Magkaiba yun. Yung delay lang yun. Yung denial, tamo sa panalangin, huwag kang titigil mag-pray. Kasi hindi porke, sabi mo, Panginoon, iligtas mo nga yung aking, halimbawa yung aking asawa. Hindi porke kinabukasan hindi naligtas, ay, ayoko na, ayaw ng Diyos iligtas. Hindi. Yung delay, hindi denial. Pray lang dapat. At ang sagot sa panalangin ay bunga ng pagiging patient. Kasi kung hindi ka patient, ayaw ko na pag-pray. Ay, hindi, wala. Kailangan, para ang panalangin ay sagutin, be patient, continue to pray, ask the Lord. In due time, ibibigay niya yung ating hinihingi, kung kalooban niya, of course. So, hindi ang Panginoon sumasagot kaagad sa panalangin kasi gusto ng Panginoon tayo ay lumago. Hindi kaagad tayo umaani kasi para yung seed ay lumago, katatanim lang. Palalaguin muna ng Panginoon yung seed. Tayo rin, pinalalago din tayo ng Diyos. Kaya wala tayong sagot. Kasi alam naman, nag-pray ka, tapos kinabukasan, ayan na. Hindi, may ginagawa din ng Panginoon sa atin para tayong minamature, ginogrow. Katulad ng seed, mais, palay, papatubuin muna ng Panginoon. Sa Panginoon kasi, sinasabi natin parati, ang timing ay mas importante sa time. Tayo gusto natin, kailan natin gusto sagutin ang panalangin? Ngayon na. Sa Panginoon, hindi pa yun ang timing. May mas magandang timing. So with God, timing is more important than time. Huwag tayong nakatingin sa oras. God knows what is good for you when it is good for you. Okay? And then last, patience brings peace. In other words, James 5 ulit tayo. James 5, 10, 11. James 5, 10 at 11. Ang sabi, take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience. Ito tayo, verse 11. Behold, we count them happy which endure. We have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord.
and that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Okay? We count them happy which endure. There is no happiness without patience. Kailangan mapagtiis kasi kung hindi, ay hindi ka maging masaya. Hindi pwedeng maging masaya yung hindi makapaghintay. Yung hindi makapaghintay, yun ay iyamot. Kailangan marunong ka maghintay. Magiging maligaya kapag hinintay mo ang Panginoon, sumagot sa iyo. Okay? Therefore, what we're saying is, an impatient person is not a happy person. Kasi parang, ano ba naman, ang tagal. Di ba? Iyamot. Hindi masaya yung iyamot. Alam mo minsan, sa paghihintay, dapat, sa dami ng problema natin, minsan dapat, tayo mga Pilipino, magaling naman tayo doon sa, yung mga di ba, may awit, tawanan mo na lang yung problema. Magaling tayo sa ganyan. Pero totoo yun, may mga problema na, you have to be patient, tawanan mo na lang. Bakit? Wala kang magagawa. Kung may magagawa ka, gawin mo. Pero may mga bagay, wala kang magagawa. And so, may mga bagay na hindi tayo magiging payapa until tayo ay natutong tanggapin natin. May mga bagay kailangan tanggapin mo na lang. Kasi gano'n hindi ka magiging at peace kapag hindi mo tinanggap. By the way, itong sinabi kong ito, ay di ba, pag dinidevelop natin, ito na lang, punta tayo sa pangatlo, patience develop. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Itong love, joy, at peace, may kinalaman sa development ng patience. For instance, ang pag-ibig nagpo-produce ng patience. Di ba? Parang 1 Corinthians 13:4. Right? 1 Corinthians 13:4. Charity suffereth long. Charity meaning love. Suffereth long. Kapag mahal mo, kaya mong tiisin. Kapag ang asawang lalaki, hindi siya patient sa kanyang asawang babae, ibig sabihin hindi niya napapakita yung pag-ibig na dapat ipakita niya. Kaya siguro nauna yung love, joy, peace, then long-suffering. Kasi yung love ang source ng patience. Kung mahal mo, ay di magiging patient. Mga anak, di ba? Alam niyo mga bata ngayon ay iba nung kami bata. Ang bata ngayon ay iba. Ang lilikot. Alam ko nung nakain ng mga bata ngayon, ang lilikot. Kaya hanga ako sa mga bata sa LM. Sa mga preschool, at saka siya, sina Danica, saka yung mga, ay hanga ako. Pero alam mo, kung hindi ka patient sa iyong anak, para bang ibig sabihin hindi mo masyadong mahal yung anak mo? Dapat tiyagain mo yan. And so, but the problem is, pag hindi ka mapagtiyaga, ang problema, hindi impatience. Ang problema, kulang sa pag-ibig. Kasi kung mahal mo, tiyagain mo. Okay? Alam mo, ang dapat gawin dyan, kaya hindi mo matyaga, tignan mo yung side nila. Kaya tayo kasi, kita natin yung side natin. Ang gawin na kasi, tingnan mo yung side nila. Para maunawaan mo where they are coming from, kailangan tingnan mo yung side nila. Bakit ba ganun itong mga bata? Mga bata ngayon hindi lalayo tayo sa gadget. Yung gadget na yan, kaya mga bata ngayon ay ganyan. Marami naman study, pero I think that is true. So, kung tayo ay impatient sa mga pagkakamali ng ating kapwa, siguro kasi hindi tayo loving sa ating kapwa. Tiisin natin yung mga kapwa natin kasi ganun talaga Kapag tayo ay loving, alam mo ibig sabihin, hindi tayo mapoprovoke pag tayo loving. Kasi mahal mo naman yung di ba mapoprovoke? Hindi, mahalin mo kasi yung mga tao para hindi tayo na-offend. Di ba? Mahalin natin. Lahat naman tayo tanggapin natin nagkakamali. Okay? And then huli, ang joy nagpo-produce ng patience. Di ba pag masaya ka, kahit, di ba, naalala ko si Jacob, nagtrabaho para kay Rachel, tapos nakuha ay si Leah. Ay tapos nagtrabaho ulit. Pero ang sabi sa Bible, napakabilis ng 7 taon,
dahilan sa pag-ibig ni Jacob kay Rachel. So therefore, yung patience, pag ikaw ay may joy, yung patience madaling dumating. At alam niyo naman sa Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Kung ikaw ay masaya sa Panginoon, may lakas ka. Ngayon, pag hindi ka masaya sa Panginoon, nangihina ka. Kaya ang tanong ito, are we rejoicing in the Lord? Tayo ba nagagalak sa Diyos? Kasi kung nagagalak tayo sa Diyos, kaya nating tiisin yung mga hirap. Diba? Alam mo, sa dami ng pastor na kilala ko, talagang, alam mo, isa sa pinakamapagtiis na mga tao, hindi naman ako, yung mga pastor. Kasi nag-session kami ng mga pastor. Natutuwa naman ako kasi nagpapatuloy ang mga pastor, pero ang dami ring luha doon sa ang dami ding problema sa ministry. Pero bakit yung mga pastor nagpapatuloy? Ay, mahal nila ang Panginoon. Kasi kung hindi, marami na dyan nag-resign. Marami nag-resign. Sa hirap naman. Sa hirap. Pero wala, usap kami ng mga pastor, ang daming luha. Ang daming luha. Nagsishare ng mga burden sa puso. Pero kung lang talaga sabi ko itong mga pastor, hindi mahal ang gawain. Wala, nag-resign na. Kasi tinawag ng Panginoon. So, we should be rejoicing in the Lord, or else we will become impatient. Dapat maging magalak tayo. Kaya yung mga yung taong walang tiyaga, maliit ang joy nila. Kasi hindi nila na-enjoy. And then huli, yung peace. Yung impatient na tao ay walang peace. Yun, gano'n na lang. Diba? Love, joy. But parehas love yan. Joy. Joy naman produces patience. Love, joy, and then peace. Sa peace, kapag tayo ay impatient, wala tayong peace. Okay? And let me close. So therefore, itong patience kailangan natin para tayo maging mature, magpatuloy. Kailangan natin sa buhay maging patient. Kasi ganun ang buhay. You have to wait. Diba? Talagang may pila. Talagang pag nagkasakit, may panahon para gumaling. Ang mga bata may panahon para lumaki. Ang pag-aaral may panahon para makatapos. Ang negosyo may panahon para kumita. So kailangan natin maging patient sapagkat ito ang dahilan para tayo ay magtagumpay. Tiyaga lang, tiyaga ng tiyaga. Now, siyempre, wala tayong bunga na ganito kung wala tayong buhay. Walang bunga. Kung ang puno ay patay, hindi magbubunga. Kaya kung tayo wala kay Kristo, hindi tayo magbe-bear ng fruit. We cannot manufacture patience. Patience is a gift from God, a fruit of the Spirit. Kailangan natin sa mga tuwid relasyon sa Panginoong Hesus upang tayo ay magbunga nitong love, joy, peace, long-suffering at iba pa. Kung hindi ka pa naligtas, yun ang dahilan. Bakit ikay mainitin ang ulo, galit ka agad sa asawa, sa mga anak, walang tiyaga. Diba? Kasi nga, baka hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Kung hindi, you need to be saved. Talikuran ng kasalanan, manampalataya kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Let us all stand. Tayo po tumuko at pumikit. Tayo po mananalangin. Heads are bowed, the eyes are closed. Alam niyo po, ang Panginoon ay mapagtiis kahit sa atin. Alam mo, nung si Kristo na parito, pwede niyang i-judge na tayong lahat. Lahat ng tao isinilang sa kasalanan, pwedeng diretso sa impyerno. Instead, ginawa ng Diyos, ibinigay ang kanyang anak. Si Kristo ay nabuhay sa lupa, tiniis niya ang hirap. Siya ay Diyos na nag-e-enjoy na siya doon sa kaluwalhatian ng kanyang ama. Siya ay naparito, nagkatawan tao, nagdusa, nagutom, napuyat, napagod, hinagupit, sinaktan, ipinako. Bakit? Bakit niya tiniis ang lahat ng ito? Upang tayong makasalanan ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. At ngayong umaga, kung di ka pa naliligtas, alam nyo, dahil kung sabihin sa iyo na merong nagtiyaga at nagtiis para sa iyo, si Kristo'y napahamak
Kahit hindi naman siya nagkasala, inako niya ang ating kasalanan. At ang kanyang pangako ito, kung ikaw ay magsisisi ng kasalanan mo, kung tatalikuran mo ang iyong kasalanan at aakapin mo si Kristo ng may pananampalataya bilang tagapagligtas mo, ikaw ay maliligtas. At so ngayong umaga kung di ka pa naliligtas, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, salamat sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti.